child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon Good evening, everyone. me? Welcome to our program, Today's Spiritual Insight. I am Pastor J. Arsore, Associate Pastor of Bethel Baptist Church. Dito po sa may Valladolid, Negros Occidental. At ako po ay patuloy na nangangaral at tuturo ng salita ng Panginoon. At before po tayo magsimula sa bagong aralin natin, ko pong batiin lahat na patuloy na nakikinig sa atin. Thank you so much for your prayers, sa inyo pong suporta, sa inyo pong pag-share, sa inyong mga kakilala, sa inyo pong pag-mention sa kanila, sa atin pong comment section. Thank you po. Ito po ay ginagawa natin upang sila rin po ay makarinig ng salita ng Panginoon. And good evening to Aliana May Iscares, Noel Lagdamin Jr., good evening. Ate Jenna Alcedo Garcia ng Tisang, Dislate, good evening. From Misamis Occidental, Hitarle Beniga Pamilar, good evening. And Ma'am Feli Steenman, good evening. And also to Jalime, good evening, thank you. And kaibigan Gilbert, thank you din. Good evening sa iyo. Surgeon Swigay, Flodel Flores de la Cruz, Anneli Perez, Lore Bizon, Family Makiling, Family Apurada, Family Gayuba ng Reynan, good evening, and to your family. Good evening also to Family Sumbito, Family Udango, Family ni Nong Parpol, di Doc Suset. Padayon kami pangamuyo sa inyo. And Family Yanson, Family Herbilia, good evening, Family Solano and Family Cuenco. Good evening also sa inyong lahat dyan po sa may Sambiray, sa may Malay. At lahat po na taga Western Aklan, good evening. And pastors and workers of Aklan, good evening po sa inyong lahat. And for tonight, isimulan po natin ang atin pong pag-aaral. Napaka-halaga po itong ating pag-aaralan for this week dahil ito ay magtatalakay po sa atin pong relationship, sa ating pong mga pamilya at affected po ang maraming relationships, friendship, kahit marital relationship is also affected, relatives, basta po marami ang naapektuhan ng problemang ito pag hindi po natin binigyang pansin. So, kailangan nating bigyan ng pansin. Tayo po ay mas dapat na mag-ingat. Tatawag natin na mag-ingat. Tayo po ay mag-ingat sa tinatawag na materialism. Dahil hindi po exempted yung ating mga pamilya. Kasi po, target ng ating kaaway, kasi Satan, ay sirain po tayo. Sirain po ang ating family. Sirain ang ating pagkakaibigan at yung pagsasamahan natin. Now, dito po sa may Genesis 13, dito po tayo magfo-focus ng ating pag-aaral. Basahin ko lang po dito muna sa first 5 verses o sa verse hanggang 7. Sabi dito in verse 1, so Abram left Egypt and traveled north into the Negev along with his wife and Lot and all that they owned. So dito po makikita natin yung mga
mga pag-ari-arian po nila, kung anong mayroon sila. And sabi dito, in verse 2, Abraham was very rich. Mayaman po si Abraham. May livestock, silver and gold. And then let us jump dito po sa verse 5. Lot was traveling with Abram, also had become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. So eto, si Abram, mayaman, sobrang yaman. At yung si Lot, sabi dito, ay mayaman din. Pagdating sa verse 6, dito po yung problema. But the land could not support both Abram and Lot, with all their flocks and herds living so close together. So dispute broke out between the herdsmen of Abram and Lot. So may conflict po dito. Ilang mga bagay o mga katotohanan na atin pong makikita dito ngayong gabi sa pagsisimula ng ating pag-aaral, that we have to prioritize. We must prioritize, or you must prioritize your intimacy or your closeness with God more than anything else, including po yung yaman o mga pag-ari-arian natin, yung mga kung anong meron tayo, material things. And let us prioritize our relationship more than riches. Mas importante po yung relasyon. And speaking of relationship, of course, tatalakayin na natin dito, yung unan mismo ay yung relationship natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko dito kanina, we must prioritize our closeness, our relationship with God. Okay? There's nothing wrong in acquiring properties. Wala pong mali. Kung mayroon kang goal or mayroon kang dream na someday magkasasakyan, magkapera, may mga material things, there's nothing wrong with it. Kung yumaman ka, of course, sa tamang pamamaraan, there's nothing wrong with that. To own things materially, kung may mga material blessings na mayroon tayo, ang importante po dito, we have to recognize that it comes from God. Na ito galing sa Panginoon. So sabi dito, si Abram, mayaman. And si Lot, mayaman din. So there's nothing wrong with that. Kasi nga, etong mga bagay na ito, ay hindi naman masama. Okay? But, sa pag-aaral natin dito, for this week, at siguro aabutin na naman po tayo hanggang next week, there are 4 things na mag-focus tayo. Una dito ay, yung mga material blessings, mga bagay na mayroon tayo, must be worship-causing. It should cause us to worship. Worship-causing blessings. Kung ano man ang mayroon tayo, dapat ay kilalanin natin ang Panginoon. Nasa Kanya ito galing. At hindi lang po dahil sa ating kakayanan, sa ating skills, sa ating kaalaman. Let us recognize, first of all, that material blessings, itong mga bagay na mayroon tayo, ay galing sa Panginoon. Second thing na pag-aaralan natin, maybe Wednesday, is that family relationship wrecking priorities and properties. Yung mga bagay, mga na kung saan ay sumisira sa ating relasyon as a family. So, dapat nating ingatan yung ating mga pamilya sa mga bagay na makakasira. And then, thirdly, relationship saving response. Makikita natin sa pag-aaral na ito dito
na may response na ginawa si Abram para ma-save yung relationship, yung reaction niya dito. Okay? So makikita din natin dito. And last, ang lungkot ng ika-4 nating pag-aaralan is that worldly pursuing desires. Yung puro na lang sanlibutan at nakalimutan na ang Panginoon. So ito po ang mga pag-aaralan natin. But for tonight, makikita natin na wala pong masama kung mayroon tayong ni-enjoy na yaman, mga material blessings. Kasi nga si Abram, si Lot, yumaman sila, they have properties, they have wealth. But we have first to recognize God, Panginoon. Huwag po nating kalimutan. For enjoying mga blessing na mayroon tayo, huwag nating kalimutan ang Panginoon. Pagkus atin siyang pasalamatan, atin siyang purihin. See you tomorrow sa atin pong pag-aaral. God bless and good night.